Dahil sa sigawan natin, napahaba yata ng ilang millimeters yung buhok ko. Kami po ni Misha ay extreme generation, so napansin nyo na kung bakit. Anyway, as nagsisigawan po mga kabataan, parang nalagay lang sa isip ko, sa kasaysayan ng Pilipinas, meron pong tinatawag na Cry of Balintawak. Yung sigaw ng Balintawak, yun ang hudyat ng 1898 Revolution at nagtungo sa pagkalaya ng Pilipinas sa pagiging alipin ng mga Kastila. Naniniwala po ba kayo kanina ay nangyari ang sigaw ng bayan ng Diyos? Sigaw ng bayan ng Diyos patungo sa kalayaan, tunay na kalayaan ng bayang Pilipinas. Amen po ba? Kaya isa pa pong sigaw para sa Panginoon. Hallelujah! Praise God. Palagay ko may nangyari sa kalangitan. Simula na po ang hudyat ng pagbabago at tunay na kalayaan ng ating bansa. Amen! Pero malayo po ang topic ko sa bayan. Mapupunta po tayo sa usapin ng water baptism. So, medyo mahirap kumambyo, pero doon na rin tayo dumiretso. So, simulan po natin ang ating third foundation. Ito po yung the doctrine of baptisms. Okay, may tatlo po ito, baptism, water baptism, baptism of the Holy Spirit, and yung baptism of fire. Aking pong tatalakayin yung water baptism. Sunod po sa repentance at pananampalataya ay ang bautismo sa tubig. Sabi ng Panginoon, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Repent and believe. Repentance and faith na tinalakay ng mga naunang tagapagsalita. At ang repentance, sabi nga, ay nagpapatuloy, hindi lang itong one-time act, but it is a continuing act. And the same way, sa faith, it is not a one-time faith, but a continuing faith sa Panginoon as we hear His voice. Ang ating journey po sa Kingdom of God ay nagsisimula nung tayo po ay maborn again. Nung tayo ay nanalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay isinilang na sa Kanyang kaharian. Pero hindi po doon nagtatapos. Yun ay ang unang hakbang, simula ng ating isang paglalakbay tungo sa pagkamit ng fullness ng kingdom and basically intimacy with the Lord Jesus Christ. Maraming bagay sa Old Testament ang maihalintulad sa ating journey towards the kingdom of God. Tulad sa Israel, nung sila ay alipin ng Egypt, ang una nilang naranasan ay yung Passover. Pinahid nila yung dugo ng tupa sa mga pintuan nila at naranasan nila yung pagpapalaya ng Diyos nung gabi na yon sa pagiging alipin ng mga Ehipto. Pero hindi doon nagtapos. Ang sumunod na naranasan nila after na palaya sila from Egypt ay yung pagtawid nila sa Red Sea. At yung pagtawid nila sa Red Sea patungo sa Promised Land, although nagpaikot pa sila sa wilderness, yung pagtawid nila sa Red Sea ay naihalin tulad ito sa water baptism. Ang water baptism ay ang susunod na hakbang, major event sa buhay ng isang Kristiyano matapos niyang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya makikita natin sa Biblia, sa mga kwento, sabi ng Panginoon Jesus, go and make disciples and baptize them. Once na nakilala sa Panginoon, baptize them. Si Peter, nung unang mensahe niya, after the Pentecost, yung nangyari yung pagbaba ng banal na spirito, 3,000 na convert, and after nung repentance, they were immediately baptized in water. In the same way, yung kay Philip, nung kinwentuhan niya yung eunuch, ay, again, immediately after, nung tumanggap sa Panginoon, ay binautismuhan sa tubig. So, yun po yung pattern. So, what does water baptism represents? Ano ba ang nire-represent ng water baptism? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 6, verse 3 to 4. And may the Lord grant us a spirit of wisdom, revelation, and understanding sa napakahalagang passage na ito.
Romans 6 verse 3 to 4, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Water baptism, it represents, sabi nga, it is a baptism into Christ's death. Pakikiisa sa kamatayan ni Kristo ang water baptism. Madalas sinasabi natin si Jesus ay namatay para sa akin. Jesus died for me at the cross. Pero sa water baptism, anong sinasabi natin? At the cross, I died with the Lord Jesus Christ. Sa krus, kasama akong namatay kay Kristo. So madalas pamilya tayo sa Jesus namatay para sa atin sa krus, but this time, we want to appropriate yung reality na tayo ay namatay kasama ni Kristo. Kaya nga, water baptism is a place where we surrender to the Lordship of Jesus Christ. Kumbaga, ang water baptism ay isang akto na sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, akin ang lilimutin, deny myself, at aking papasanin na ang aking krus daily. Kumbaga, nagdesisyon na tayo ng ating buhay, lumang pagkatao, yung ating pamumuhay ayon sa sarili nating kagustuhan, ay isusuko na natin sa Panginoon Jesus. At mula ngayon, siya na ang ating susundin bilang Panginoon at Hari ng ating buhay. And also, water baptism represents a place to die. Isa pong grave. Water baptism is a burial service. May ililibing po sa water baptism. Sino po yung ililibing? Kaya ang ililibing po sa water baptism, ang inililibing po ay yung tinatawag na sinful nature natin, yung tinatawag na old man, old life. Yung ating katangian na rebellious and sin-loving nature natin ay ililibing natin kasama ni Kristo sa akto ng water baptism. Kaya mapapansin natin, kung kayo po ay magpapabaptize bukas, parang sinasabi nyo, pwede kayo mag-imbita bukas, sabihin nyo sa mga kaibigan at kamag-anak nyo, pumunta kayo bukas, samahan nyo ako, at bukas ay ang aking libing. Okay? Sabihin nyo sa katabi nyo, mamayang gabi ang huli mong lamay, lilibing ka na bukas. So, ewan ko, di ba? Yun eh. It is a place to die, a grave. But it is not only a place to die, it is not only a place of death, but it is a place of life. Water baptism is a place to rise up into the newness of life. Meron bang binautismuhan ng pastor nyo at pinanatiling nasa ilalim ng tubig for 1 hour? Ay, baka makasuhan na po yun. After ng ilang minutes, kailangan umahon. Merong kahulugan yon, and it speaks of rising up into a newness of life. Kung nag-a-attend po kayo at hindi tayo pare-parehong absent sa ating science subject, medyo may illustration to yung water baptism. Pamilyar ba kayo sa higad? Okay, meron ba sa inyo nag-aalaga ng higad? Dahil nakukyutan kayo sa higad. Mabuti naman. Palagay ko, walang tao. Sa itsura pa lang, ang pangit, di ba? Kulukulubot, makate, nakakatakot. Pero ang higad, sabi nga ng science teacher natin, ano nangyayari sa higad sa kanyang buhay? Pupunta siya sa isang sanga, at gagawa siya ng anong tinatawag doon? Cocoon. Very good, class. Naggagawa siya ng cocoon. A place, it is a place to die para doon sa higad.
Pero mananatili ba siya doon sa cocoon na yon? Hindi. After ilang weeks, magbe-break yung cocoon at lalabas siyang, again, higad uli. Tama? Mali. He will come out as a new creation. Siya isa na ngayong paru-paro. Malayong malayo ang katangian ng paru-paro doon sa higad. Yung higad ay ano? Gumagapang lamang. Samantalang ang paru-paro ay lumilipad. Malaking-malaki ang pagkakaiba. Gusto niyo na bang lumipad para sa Panginoon bukas? So maganda na kayo sa inyong libing. Bawal lang nakabarong, ha? Walang ilulublob bukas ng nakabarong. May instruction si Ate Nona kung paano. Anyway, so water baptism represents, it is our baptism into Christ's death, pakikiisa natin kay Kristo, lugar ng ating pagsuko kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. It is a place to die, a grave, and it is a place that we rise up into newness of life. Medyo detalyehin pa natin. Ano nga ba talaga nangyayari sa water baptism? Yung first part, which is when we are immersed in water, yung nilulubog tayo sa tubig. Ano nangyayari doon? And then sa second part, as we come out of the water, ano nangyayari doon? Itong bagay na ito ay kailangan lubos nating pong maintindihan. And we need to appropriate by faith these truths. And I believe it will really transform us powerfully. So Romans chapter 6 verse 5 to 7. Romans chapter 6 verse 5 to 7. Ang sabi po doon, if we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin, because anyone who has died has been freed from sin. Our sinful nature has been united with Christ's crucifixion and death. At dahil doon tayo ay napalaya na sa kasalanan. Sabi nga natin, water baptism is a place where we are united with Christ in His crucifixion and death. Kaya nga madalas pamilyar tayo, sa krus, si Jesus ay namatay para sa akin. Pero pagdating sa water baptism, sinasabi natin, sa krus, ako ay kasamang namatay kay Kristo. Sabihin nga po natin yon, sa krus, ako ay kasamang namatay kay Kristo. Sinong kasamang namatay kay Kristo sa krus? Ako. Ano yung katangian ng ako na yan? Ano yung katangian ng self na yan? Maganda bang itsura niyan? Mukha bang higad o paru-paro? Di ba? Yung tinatawag na self o yung ako, yung sentro na, yung buhay na nakasentro sa sarili, umiikot yung mundo natin sa sarili natin. Ito yung pinagmumula ng rebellious and sin-loving nature natin. At sinasabi natin, ito yung nagpuproduce sa atin ng mga bagay na hindi maganda. At sinasabi natin mismo yung pabrika ng kasalanan sa ating mga buhay, pag tayo na water baptized, it will be shut down. May iba-iba, kailangan makita natin na ano nga ba yung itsura nitong self-life na ito na gusto nating masamang mapako at mailibing kay Kristo. Definitely, hindi napakaganda na itsura nitong self-life nito, nung ako na ito. Dahil ito yung ako na ano? Ako na matampuhin, ako na nag-iipon ng hinanakit sa aking kapwa. Ito yung ako na yung sarili ko ang nasusunod. At pag hindi na susunod, magtatampo, magtatantrums. Ito yung ako na pag hindi nabati ng pastor ay ano, hindi na attend for the next 4 Sundays. Ito yung ako na ano, ni hindi na pasalamatan. Medyo, sabi nga na isang kabataan namin, ay pastor, nag-slide back na siya. Ito
Ito yung ako na naghahangad ng atensyon. Ito yung ako na na kapag pinalakpakan ng mga tao, yung tenga ay medyo wow, ang sarap ng feeling.